Natuguti ko ninyo, please ha. Tuguti ko ninyo maghisgot. Kalabot aning atong nabalita gyud. Ato ning gi susig ug maayo. Kini nahitabo sa lungsod sa Valencia, Bohol, no? Nga dunay upat or tulo, ha? Tulo tila na sila. Ka mga leader sa eleksyon, itong milabay nga eleksyon na 2025, last year, no? Nagikasuhan og vote buying na malit og boto ng hatag kwarta para butuhan ang usa ka kandidato. So munay vote buying unya kani siya mga igsuon ko alang sa inyong kasayuran, election offense, no? Kalapasan kana sa balaod sa eleksyon. Unya dili kini sayon-sayon lang kay dunay pagkapriso ani, criminal offense. So si Father Darwin Gitgano nga mao kunoy nangusog ani, maoy I'm not sure ha kung basta siya mismo sa iyang Facebook account, di man na nato may tago nga siya ang nangusog ug miabot na kini sa korte karon. Kaya ato ni sa court, no? Gani wa ko masayop, nakapiyansa na ni sila, of course. Kay criminal case isyuhan makag warrant of arrest. So ako lang buot tingali diskutan karon. Nothing personal ha, wala koy no offense meant for Father Darwin, ha? Ang ako lang nakita ingon ani ba, kung nagikasuhan karon ang mga leader nga maoy matud pa as alleged, ha, maoy nanghatag sa kwarta ngadto sa mga butante, si Father Darwin ba unang-una pari siya, di ba? Kung kamo ang ato pangutan-on, no? Pwedeng sayop ko, pwedeng wa sa lugar nga akong opinion, pero ako lang ni padlantaw. Kung kamo ang pasultion, ang ayan ba nga si Father Darwin o sa kapari maogyoy mangusog nga ipapriso kini mao mga leader nga namalit ko og boto natong niaging eleksyon sa iyang personalidad ba, di ba? Ug ato kung lantawon ba, kana bang common sense lang. Ang pari, di ba, pana sila, alagad sa Dios. Alagad sa Dios. Ug ang Dios sumala sa atong pagkahibalo. Gitudlo kanato gikan pa sa gagmay pata. Ang Dios way kinutuban ang gugma sa tao. Way kinutuban ang pagpasaylo kanato nga mga tao. Ngayon ani nga mga butang, nga gani may kalabutan pas politika. Ngano man nga si Father Darwin man ang nangusog niyan nga kini buluhaton man kini dunay COMELEC nga mao gisanguna niyan although kita ordinaryong tao pwede sadta. Pero sa ko nang giingon, lahi ba ang sitwasyon nga pari hinatud ta dili niyo lain na sabot ba? Kaya akong tanaw gud kanang mo gud tagpapil sa kalibutan. Ingon ani, di ba? Fred Amora, nasa radyo, so nata sa media, di ba? Mayor, siya makatiman sa tibok lungsod. Politiko siya, so politiko siya. Karon ang pari, unsa may trabaho sa pari, di ba? Mag-alagad sa parokya, espirituhanon, nga kinabuhi siya yung mga parokyano, may unahon niya pag-atiman. Ang mga kalapasan sa balaod, yung criminal case kini, doon na mga ahensyas gobyerno nga gisangunan niya ani. So, kung ako inyong pangutan-on, muraga, wa gyud ko kaayon bitaw, no? Labing klaro lang, no? Nga si Father Darwin ang mismo mangunay sa paglutos, pagpapriso. Kay mga priso ni sila.
Unya, ang iyang mga target, matawag man na ito sila gitumbok, kinsa man. Mga yano, posible mga pobre ang taon nila itong kaigsuunan, mananing kamot lang po tiyali makasapi. Of course, suhulan man sila. Suhulan man sila sa politiko, o ikaw leader diha sa maong purok, o hindi mo na pwede voluntaryo. Ang politiko mo, suhol kanila. So, ang ordinaryo, intang, bisag ako tingali, no? Mga, kita mga pobre, apil ko, no? Kung na higayon nga, na muhatag na ito trabaho, diba? Kunya, sa ko nag-iingon, kining mga leader, huwag imong gitanawon, kung ang imong tumong ba, na magitumong. Kanunay na gibalik-balik ni Father Darwin Gitgano nga dapat kuno limpyo ang atong pinili ay, diba? Way mo gamit og kwarta, yun na nabitaw na nakalatid na tanan for an honest and free elections. Pero ang paglutos lagi sa mga mo violate niya ani, sa ko nang giingon tingali na labaw sa tanan ang katungod ana na ang kapulisan, na ang COMELEC, no? Gani, ug imong naon, ang mga barangay officials nato dapat maunay og bantay ni ana. Magabantay kay non-partisan man ang barangay. Di ba? Wala man na sila political color. Non-partisan, walay partido. So dapat ang barangay mo apil puglihok ni ana. Pero nga naman, no, pari ang mikiha o nagpaluyo niya ng kaso karon sa mga leader kuno sa politiko sa Valencia nga namalit og boto, vote buying. Kung di mo bang lantawon, di ba, ang pari, mo ni nakalahi sa akong panlantaw, ha? Please, atong lapda ng atong hunahuna ba? Okay ra kung ordinaryong tao, o kinsay politiko, kay ang kontra na malit, maupoy mukiha, okay ra. O, di ba? Pero, pari, pari, alagad sa Diyos. Ang Diyos nimo, Diyos nako, pari-pareho. Why Diyos nga makaagwanta? Why Diyos nga makatugot nga ang usa ka tawo iyang linalang magtingkagol sa prisuhan, muapil, paghilak ang iyang mga anak, ang iyang pamilya. Kunya, pari ang nagkiha nila. Pari ang nangusog aron sila mga priso, yan ang salaod nga sa tunang gingon, dili man sila ra ang nakalapas ni anak. Una-una, aragod, under the election law, kanang Omnibus Election Code, mga igsuon ko, nag-research po ani si Father Darwin Gitgano. Well, dapat lang yun, dapat ka mag-research. Kanabang mususi ba ka sa balaod nga maoy imong gisandigan nganong gikiha nimo ang usa ka tawo. Sa Election Omnibus Code, nakabutang diha ang kalabot sa vote buying, pagpamalit og boto. Pero kinsa man ang nakalapas niya na katubang namalit og boto, sila ra ba? Susiha kuno ninyo ang balaod, no? Particularly diha sa Father Darwin, og naminaw ka karon. I-check ang section na 264, no? Sa Omnibus Election Code nato. Nakabutang diha na appeal, no? Appeal sa nakalapas sa balaod sa eleksyon ang nagsugo nga mamalit mo og boto. Kinsa man? Ang politiko. Ang kandidato nga politiko. Appeal siya sa vote buying. Ang nidawat, ikaw. Ikaw karon na minaw na ko karon. Kung nidawat ka sa kwarta
bugti sa imong boto, apil ka sa kaso. Tinaw kay na sa balaod kalabot sa eleksyon. Apan ang pangutana mao kini. Hinaut Father Darwin, dili ni pwedeng tubagon sa bersikulo, kapitulo, unsa pa ng mga doktrina diya. Diya? Ang atong angay masayra ni ani, ang tawhano natong pagbati. Bisag pari ka, dili ka exempted ni ana. Ako, mubati ka, pariutang tanan mubati. Hain ang imong kaluoy sa ordinaryong tao nga mao imong gilutos, Father Darwin. No? Nga naman, nga ang politiko mismo nga mo'y nagsugo aning mga tawanan nga mamalit og boto, wa man nimo iapil sa kaso. Nga naman, ang nidawat sa kwarta, bugti sa ilang boto, wa man nimo iapil sa maong kaso. Selected, no? Gipili-pili ang hustisya nga gusto nimong maangkon. So diyang dapita mga higala, makahatag ka na natong pagduda. No? Makahatag natong pagduda, labi na diya sa kahimtang sa lungsod sa Valencia. Nga matud pa, sa akong nahinabi nga mga taga Valencia, si Father Darwin Gitgano, walay maayo nga relasyon sa naglingkod nga mayor karon sa lungsod sa Valencia, Bohol. So makita nato din posible o dunay dakong posibilidad nga personal ang katuyuan ni Father Darwin Gitgano sa pagkihaan ni mga leader. Kay kini di ay nga mga leader nga yang gikiha, leader kani sa naglingkod nga mayor karon sa lungsod sa Valencia. Well, common sense lang. Ato bang ordinaryo lang panlantaw. Kumusta man ang kontra sa incumbent mayor karon, kinsa may taga Valencia na kadung naminaw karon? Wa ba pod? Wa bay mga leader pod sa kontra sa mayor nga naglihok na itong niaging eleksyon, nga namalit pod og boto? Kay klaro-klaro lang, way pagparuning nun ba? Karong panahon na sa Pilipinas, kitang tibok Pilipinas, pangutana og naabay kandidato nga nidaog nga wa ni gamit og kwarta. Bisag sa inyong lungsod, susihan na gikas konsehal. No, hangtod sa mayor, hangtod sa taas. Naabay kandidatong nidaog diha nga wa ni gamit og kwarta. Well, dili na to i-justify nga pwede. Dili, kay subak man sa balaod. Ang ato lang pangutana karon diri ta tumbok sa gihimo ni Father Darwin Gitgano diya sa Valencia, Bohol, nga iyang gipangkiha ang mga leader sa incumbent mayor karon. Ang kontra sa mayor, wa ba di po nang hatag sa niyagi eleksyon. Nganong wa man to niya, wa man to niya ikiha, wa man niya iapil pagkiha. Kung ang tinuuray nga katuyuan mo ang limpyo nga eleksyon. Sa ko nang giingon, pari si Father Darwin Gitgano. Gani, nabantog ang iyang pangalan. Kay daghan ni siya daghag matawag na itong abilidad siya pagkapari, no? Pwede ni mo mupalayas og demonyo kuno doon na kay doon na kay igsuon dia parinting nga gisaniban mato pa sa demonyo, duol kang Father Darwin Gitgano, exorcist. So daghan kayo ang iyang abilidad. Debatidor. Maway tawag na. Makigdebate sa tanang klaseng relihiyon. Kanunay siya starring sa mga debate. Diba? So daghan ang mga kalihukan ni Father Darwin, apan kini nga kalihukan. Klaro-klaro lang, nothing personal. No? Kini nga kalihukan na iyang gilutos ang mga leader matud pa nga namalit og boto sa niaging eleksyon, makita nato diha. Ang usa ka katuyuan nga nagpahipi nga hinaut-unta moabot ang panahon ato nang mahibaw-an, no?
Kay ang pangutana diha, ngano man ang leader sa naglingkod nga mayor karon sa Valencia, maura man ang gilutos ni Father Darwin Gitgano. Please, og nay naminaw nga taga Valencia karon, correct me if I am wrong. Og sayop ding akong gipang istorya karon. Andam ako nga mudawat sa sakto nga impormasyon. Ayaw lang po ng gama-gama. So man nato pangutana karon, unya gibasi nato kini karon atong istorya sa nakuha natong impormasyon nga si Father Darwin Gitgano di ay walay maayong relasyon. So doon natin sila panaglalis, panagbingkil sa mayor sa lungsod sa Valencia, Bohol. Unya karon ni sangpot sa ingon ani. Anyway, kamo na lang, no? Kamong naminaw na to karon. I-appeal po na sa inyong pangutana, pamalandong ba? No? Kay kining mga tawhana, luoy, yun, labing klaro. Kay ang vote buying, matawag na to criminal offense, election offense. Ang nakapait, mani, paminawan ninyo. Ang mas makaluluoy yun ani, kini sila kay ngano. Ang election offense, mula pas kag balaod sa eleksyon, lahi sa ordinaryong krimen. Sa ordinaryong krimen, panalit nangawat kag manok, na konbikto ka, preso kag 6 ka buwan. Pero kung una pang higayon nimo nga nakonbikto ka, maka-apply kag probation. Unsa man ang probation? Dili ka mapriso. No? Gawas nun ka, bisag 6 ka bulan ang imong sentensya, dili ka mapriso, pinaagi sa probation. Pero kung election offense mga higala, mo ni paminawa ninyo, walay probation. Walay probation. Dili ka pwede maka-apply og probation kung election offense. Preso gid ka. Bisang pagtulo ra ka bulan, usa ka tuig, ang imong sentensya, preso. Tingkagol gid ka sa prisuhan kung election offense ang imong kaso. So mo ni kinaambot hinuktukan ba kini ni Father Darwin o saan niya kinigihimo? No? Kay bisan pa, ibutang lang, mga preso tanan. Tanang leader, kay leader may iyang gikasuhan. Tanang leader iyang gikasuhan diya sa lungsod sa Valencia. Vote buying. Kaya ako sigurado ko, di gina nato malalis, di ta magparuning nun. Kada kandidato naagi suguon nga mamalit og boto. Aron lang mo daog. Pero ingon ani ang pangutana, kung kananta ng leader, no, ipapriso ni Father Darwin Gitgano, makasiguro ba ikaw, ako, makasiguro ba ta nga susunod eleksyon wa nay mamalit og boto? Amo ni pangutana. Kaya imong ipapresyo ang mga ordinaryo raman in taon, mga yano rang leader, ang politiko libre, ang mastermind sa maong krimen libre, ang ni dawat sa kwarta, bugti sa iyang boto libre, wa nimo kasuhi, samtang diha sa maong balaod sa Omnibus Election Code sila apil sa maong kaso. Politiko, katong tao nga ni dawat sa kwarta, apil sa kaso. Yung anong kiniramang mga leader? Well, hirap o ta, no? Sa ko nang gingon, tingali, no? Way naka komentaryo ngayon ani, way nakasulti ani, ngadto kang Father Darwin. Pero sa ko nang gingon, unsa may akong katuyuan, no? Dili man may personal nga wa pa magani may magkita anang Father Darwin. We have nothing personal nga panagbingkil, wala. Ako lang nakita kini dako nga inhustisya sa gihimo sa usa ka pari nga atong gipaabot alagad sa Dios, ug ang Dios nga iyang gialagaran puno sa gugma, puno sa pagpasaylo, puno sa kaluoy. Nya unsa may mahitabo nini karon nga mga leader ngayang gipigkiha. Apektado ang mga anak. Apektado ang pamilya.
apektado ang tanan ng makahigalaan kung mapriso ang maong mga leader nga gikiha ni Father Darwin Gitgano. Well, yung na akong punto ha, sa ako naging depende rin na sa naminaw. No? Kung masabtan ninyo ang akong punto, my point of view, well, salamat. Kung saan mo kaayon sa akong mga punto de vista, my point of view, well, katungod na nimo. Ha? Wala tay angay lalisan, ha? Ibo ng katungod. Pero sa ako lang giingon, ha? Laktod, pagkasulti, diretso, no? Why ba paligoy-ligoy? Father Darwin Gitgano is not the right person nga maoy mulutos sa mga makalapas sa eleksyon, no? Dapat distansya ang atong simbahan, kaparian, although apilta sa magbantay alang sa kalimpyo sa eleksyon. O doon na tayo PCCRB, apil mo na, di ba? Atong mga parokya magbantay sa, di ba? Pero sa ako nag-ingon, kung it comes to paglutos, no? Pagpapriso na ng mga ninglapas sa balaod sa eleksyon, pagka binisaya nga pagkaistorya, balikwaot kayo, no? Sakaon kayo nga madawat sa atong kasing-kasing. Nga sa kapari mo ay gusto magpapriso, nga iyang gusto ipapriso ang mga yano, mga pobre nga leader, samtang ang politiko libre. Nga naman, manay pangutana. Kung sa manahadlok siya sa mga politiko, so selective justice, kining atong nakita sa gihimo ni Father Darwin. Okay? So agree or not, respeto ay lang ta sa atong panlantaw. Ganyan ang buhay, di ba? Kanya-kanya tagpanlantaw sa kinabuhi, pero kada usa nato, no? Na ay katungod nga mo padayag siya yung huna-huna, no? So anyway, si Fred Amora wala tay problema. Inyo kong tamayon, inyo kong biyay-biyayon, or whatever, no? 30 katuig na ta sa atong trabaho sa media and radio, editor kita sa pamantalaan nga in English. So, sayod kita. Sayod ako. Nga dili tanang tao muuyon kanimo. Pero kung katarong pinaagi sa imong panlantaw, katarong ang imong basihanan, ayaw kahadlok, ayaw panagana, pagpadayag sa imong hunahuna. Okay? Ha? So, hinaut, masabtan ninyo ako, kamo na, kamo na ang bathala sa inyo po nga pagsabot sa akong gipang-istorya ninyo karon. Okay? So, bye-bye, ha? Bye-bye, mabuhi kanunay. Always, mabuhi kanunay ang katawhan nga dunay baruganan, ang katawhan nga dunay kasing-kasing nga musabot, no, mupasaylo sa iyang isig kataw. Mura gini sikreto diha, no? Magdala kag kayugot, magdala kag kapungot, magdala kag panlutos, bagahi kana sa imong biyahe. Kay kitang tanan nining kalibutan nagabiyahe lamang. Moabot ang panahon nga sangpot kita sa utlanan sa atong biyahe ning kalibutan. So diha, no? Diha puhon sa atong pagkatubang sa atong makagagahom nga nagmugna kanato, naglalang kanato. Diha ang ato nga pagsumada sa atong gipanghimo samtang dinhi pa kita sa kalibutan. Okay? So bye-bye, bye-bye. Salamat sa inyong panahon sa pagpaminaw kanato. Bye-bye.